sa alam kung anong meron. Ito ang pinakasindak-sindak na programa sa FM radio. Ang mga dapat nating abangan. Ikaw bahagi. Ang katotohanan sa UFO at alien beings na sinasabi ni Rick Von Daniken sa kanyang librong Chariots of the Gods, kung saan tumatalakay kung bakit tayo may lahing aliens. Ang dalagitang hinahay bago inialay sa mga demonyo. Abangan ang kwento. UFO na nakasagupan ng war veteran sa Vietnam War. Ikukwento. Mga scientifico nagkaisa na para makahanap talaga ng extraterrestrial being sa ibang planeta. Iuulat ang kwentong ito. Ang UFO na nakita sa Chile, idiniklara na tunay at walang pinekeng larawan. Muli nating silipin mamaya. Batang nalaglag sa puno, gumaling sa mga sakit. Bakit? Antabayanan. Pagtuklas kung paano matututo ang taong matulog sa mahabang paglalakbay patungo sa ibang planeta. Nahanap na kaya ng mga scientifico ang sagot? Alamin. Ang isinumpang manika, nagkakasakit ang mga tumitingin. Abangan. Ang multong nagmamakinilya at mga multong nakikisalo sa mesa. Ikukwento. Lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan ibaliliwanag at abangan lang yung horoscope ngayong linggo. Anong meron sa mundong hindi natin lubos na alam? Pasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa Dako Baroon. Pero magdasal tayo para hindi may ligaw ng mga kaluluwang gala. Panginoon, samahan niyo po kami sa linggong ito. Patuloy niyong gamitin instrumento ang aming programa sa ikalulugod lang ninyo. Gabayan niyo po ang aming mga tagapakinig upang huwag na silang maintakutan. Masagot nawaan lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan at sana po ay patuloy niyo ibigay ang araw-araw na biyayang aming inaasahan mula sa inyo at lahat ng ito ay hinihingi namin sa ngalan ng anak niyo si Jesus. Amen. Balikan natin ang pagtalakay sa misteryo tungkol sa mga UFO at alien beings na susug sa kaisipan ni Rick Von Daniken na tayong lahat ay may lahing aliens. Ito ang nilalaman ng kabuuan ng aklat ni Daniken na Chariots of the Gods. At bakit si Eric ang pinili natin? 5 dekada na siya nag-iikot sa buong mundo, iniimbestiga ng lahat ng mga hindi may paliwanag na istruktura, mga artifacts, mga pagsabog na kamangha-mangha, daang libong ton na nakalat, ang mga nakalibing na bangkay na hindi tao, mapa, sophisticadong baterya, computer, astronomy, higanting paliparan, at iba pang sinaunang palatandaan na totoong may matas na uri ng sibilisasyon ang planetang daigdig natin. Para sa kanya totoong dinadalaw noon ng mundo ng mga taga-ibang daigdig at ang lahi ng tao ngayon ay mula sa lahi ng alien na may mataas na uri ng talino. Isinulat niya ang aklat na Chariots of the Gods noong 1967 at ang unang paglilimbag sa unang edisyon ay 1968. Sa ikawalong pagtalakay natin ang kwento ng mga alamat ng Diyos na lumapag sa lupa mula sa kalawakan
ay may batayan ng katotohanan sa pananaliksik ni Daniken at itutuloy ang kwento ni Thea. Sa mitolohiya ng mga Eskimos, sinasabi nila na ang mga naunang mga tribo sa Hilaga ay ang mga tribong ibinaba ng mga Diyos na may kumikinang na gintong pakpak. Ang mga sinaunang American Indian ay tinatawag ang mga Diyos na ito na Thunderbird. Ito raw ang nagdala ng apoy at prutas sa kanila. Sinasabi rin sa Mayan legend na ang mga Diyos na ito ay may kaalaman sa pangkalahatan. Halimbawa, sa pagkakaroon ng universe, ang 4 cardinal points of the compass at sila ang nagsabi sa mga Mayan na ang mundo ay bilog ang hugis. At ano ba ang mga sinasabi ng mga Eskimo na ibon na gawa sa metal? Bakit tinatawag naman ito ng mga Indian na Thunderbird? Bakit ang mga sinaunang Mayan ay alam kaagad na bilog ang mundo? Hindi lang yan. Ang mga Mayan ay labis na matatalino at patataas ang uri ng kultura. Sila ang nag-iwan sa atin ng kamanghamanghang kalendaryo na ang kalkulasyon ay talagang hindi madaling matututunan. Halimbawa, ang Tzolk'in na ginamit na kalendaryo ng mga Mayan ay merong 260 days. Merong terrestrial year na 365 days at ang Venusian year ay 584 days. Sa formula na ganito, nakasaad ang moon 20 times 13 equals 260 times 2 times 73 equals 37,960. Sa sun, 8 times 13 equals 104. Times 5 times 73 equals 37,960. Sa Venus, 5 times 13 equals 65 times 8 times 73 equals 37,960. Sa makatuwid, ang lahat ng cycle na nagaganap ay pumapatak na 37,960 days. Sinasabi ng Mayans na ang mga Diyos ay nagpupunta sa maaliwalas na lugar kung saan sila nagpapahinga. At sinasabi ng mga Inca na ang mga bituin ay dating tirahan ng mga Diyos. Itong mga Diyos na nagtitipon-tipon sa lugar na tinawag na Pleiades, ang 7 mahalagang bituin na magkakalapit sa kalawakan. Kung pag-aaralan, ang sinasabi ng mga Sumerian, ng mga Assyrian, Babylonian at Egyptians na mga panulat sa sinaunang panahon, palagi nilang inilalarawan ang mga Diyos na bumaba mula sa bituin at muli rin namang nagbalik ang mga Diyos na ito sa pinanggalingang bituin. Sinasabi rin nila na ang paglalakbay ng mga Diyos na ito ay may gamit na umaapoy na mga barko sa himpapawid at meron itong mga nakasisindak na mga sandata at ang mga Diyos na ito ay nangangako sa kanila noon na ang bawat tao ay magiging immortal. Kaya naman hindi katakataka na ang mga sinaunang tao pa lang ay palaging hinahanap at tinitingala ang kanilang kinikilalang mga Diyos sa kalawakan. Kaya lang marami ang mga hindi pa rin masasagot sa mga bagay na ito. Halimbawa, sa Chronicle na Mahabharata, paano nila nalaman na ang 2 sandata ng mga Diyos na ito ay kayang magparusa sa kanilang bansa ng 12 taong tagtuyot? Sandata na ubod ng lakas na kayang patayin ng sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Ang epiko ng Mahabharata ay higit na marami ang nilalaman kumpara sa Biblia. Sa pagtansya ng mga dalubhasa, ito ay umiedad na 5,000 years old. Isa sa mga kwento sa Mahabharata ang tungkol sa Ramayana.
May binabanggit silang flying machine na napakataas ng lipad at merong nakaalalay na aparato na sing bilis ng kidlat kung sumirit. Ang sasakyang ito ay sinasabi nilang nakakaabante, tumataas, bumababa na madaling nagmamaniobra. Sinasabi sa isang talata ng Mahabharata na si Bhima ay sumakay sa flying machine na kasing kintab ng araw at ang nalilikhang ingay ay katulad ng kulog bago ang kidlat. Sa unang aklat ng Mahabharata, may kwento tungkol sa wala pang asawang si Kunti. Siya ay nagkaroon ng bisita mula sa Sun God at siya ay nagkaroon ng anak sa bisitang ito. At ang kinalabasan ay ang kanyang anak na nakasisilaw rin kagaya ng araw. Sa takot ni Kunti na mapahiya, inilagak niya sa maliit na basket ang bata at iniwan sa ilog. Nakuha naman ng isang mabuting tao na si Adhirata ang bata at inalagaan niya ito. Naalala nyo na ang una nating tinalakay dito kung paano nagkaroon ng isang bata sa pamilya ni Moses. Katulad din pala ito sa kwento ni Kunti na ang lahi ng bata ay hindi sa kanila nagmula kundi galing sa Son of God. Ang kwento ni Gilgamesh na tinalakay natin noong nakarang linggo, kung saan hinahanap niya rin ang tirahan ng mga Diyos sa bundok at pinapasok siya ng mga higanteng bantay upang makapanayamang Diyos. Meron ding kwento ang bayani ng Mahabharata na si Arjuna. Pinuntahan din ni Arjuna ang mga Diyos at humingi siya ng mga sandata. Natagpuan niya rin ang mga Diyos at ito ay si Indra, ang Diyos ng kalangitan, kasama ng kanyang asawa na si Sachi. Pumayag silang harapin si Arjuna at sila ay nagkita sa isang pangdigmaang sasakyan. Niyaya nila si Arjuna na sumakay at sila ay bumiyahe sa kalawakan. Sa kwento sa Mahabharata, inilalarawan ng isang uri ng sandata na maaaring pumatay na mga mandirigma kahit na ang mga mandirigma ay may mga suot na metal sa kanilang katawan. Ang mga mandirigma na tinatamaan ng mga sandatang ito ay dagling naghuhubad ng kanilang kasuotan at tumatalon sa mga ilog at hinuhugasan ang kanilang mga katawan, sapagkat ang kanilang mga buhok at kanilang mga kuko ay nalalagas at ang mga nakaliligtas ay nanghihina at nangangayayat. Sa ikawalong aklat ng Mahabharata, mayroong inilalarawang pagpapabagsak ng hydrogen bomb. Sinasabi na si Gurkha ay nagpakawala ng isang matinding sandata mula sa flying machine patungo sa 3 syudad. Nagkaroon ng puting usok at nagkaroon ng liwanag na 1,000 ulit ang kislap kaysa sa araw. At ang syudad ay naabo. Nang muling lumapag sa lupa ang sasakyan ni Gurkha, ito ay mistulang isang antimony. Ang antimony ay isang chemical na metal na ginagamit sa alloy, semiconductors at flame retardant substances. Sinasabi sa Mahabharata noon na time is the seed of the universe. Samantala naman sa libro sa Tibet na Tantyua at Kantyua, may binabanggit na prehistoric flying machines na kung tawagin naman nila ay perlas ng kalawakan. Sinasabi ng libro sa Tibet na ang kaalaman ay sikreto at hindi para sa lahat. May binabanggit din silang sasakyan na bumubuga ng apoy at ang katulong ay sasakyang singbilis ng kidlat kung sumirit. Kung kayang ipaliwanag ang mga nakita nilang spaceship sa sinaunang panahon, maaaring maging malinaw rin kung bibigyan ng paliwanag ang mga kasindak-sindak na sandata na sinasabing ginagamit ng mga Diyos noon. Pakinggan niyo ang sinasabi ng isang talata sa Mahabharata. Quote-unquote, "It was as if the elements had been unleashed.
The sun spun round, scorched by the incandescent heat of the weapon. The world reeled in fever. Elephants were set on fire by the heat and ran to and from in a frenzy to seek protection from the terrible violence. The water boiled, the animals died. The enemy was mown down, and the raging of the blaze made the trees collapse in rows, as in a forest fire. The elephants made a fearful trumpeting and sank dead to the ground over a vast area. Horses and war chariots were burned up, and the scene looked like the aftermath of a conflagration. Thousands of chariots were destroyed. Then deep silence descended on the sea. The winds began to blow and the earth grew bright. It was a terrible sight to see. The corpses of the fallen were mutilated by the terrible heat so that they no longer looked like human beings. Never before have we seen such a ghastly weapon, and never before have we heard of such a weapon. Sabi pa sa kwentong ito, ang mga nakaligtas ay nagsipaghugas ng katawan ng mga gamit at ng mga armas, sapagkat lahat ay nahawaan ng nakamamatay na hininga ng mga Diyos. Ibalik natin ang pinag-uusapan natin sa epiko ng Gilgamesh na mayroong poisonous breath of the heavenly beast na siyang pumatay naman kay Enkidu. At kung papansinin, wala pang mabilis na komunikasyon sa sinaunang panahon. Ngunit ang mga kwento na ating tinatalakay sa 4 na sulok ng mundo ay magkakatulad. Imposible na ang mga nakapagsulat ng Mahabharata, ng Biblia, ng epiko ng Gilgamesh, na mga sinaunang teksto ng Eskimo, na mga unang panulat ng American Indian, na mga sinaunang panulat ng Scandinavian, ng mga nakasulat sa Tibetan, at lahat pa ng anumang sinaunang kwento na tumutukoy sa lumilipad na Diyos at mga kamanghamanghang sasakyang pangkalawakan ay walang pinanggalingan at sabay-sabay lang nilang naisip. Hindi rin maaaring ang lahat ng mga nagsulat nito ay may pare-parehong ideya kahit magkakawatak-watak sila sa kinaroroonan sa mundo. Ang mga panulat na ito kaya magkakahawig sapagkat mayroong isang katotohanan. Ito ay ibinatay sa isang pangyayari sa sinaunang panahon. Ikinwento nilang lahat kung ano ang kanilang nasaksihan. At hindi maaaring imbento lang ang lahat ng nakasaad sa sinaunang panulat, lalo na kung may nakapagkwento na sila ang nakasaksi. Nagbigay ng halimbawa si Erich von Däniken sa kanyang aklat na Chariots of the God. Ang sabi niya, kung ang isang helicopter ngayon ay lalapag sa unang pagkakataon sa gitna ng gubat sa Africa at ang mga taga-tribo roon ay ngayon lang nakakita ng lumilipad na bakal, pagkatapos ay makikita nila na ang piloto ay may suot na makintab, may helmet sa ulo, may dalang machine gun at lumabas. Iisipin ng mga katutubo na merong Diyos na lumapag sa kanilang lupain mula sa kalawakan. Pag alis ng helicopter sakay ng piloto, ang mga nadatnan niyang tao ay magkakaroon ng kanya-kanyang interpretasyon sa mga nakita nilang aparisyon. Ipapakalat nila sa buong tribo na merong higanting ibon na bakal mula sa langit ang dumating at napakaingay, at merong lumabas na nilalang na maputi ang kutis at ang daladalang armas ay bumubuga ng apoy. At ituturing nilang himala ang pagdating ng ituturing nilang Diyos. Hanggang sa kakalat ito sa saninlahi ng mga katutubo batay sa kwento ng mga lolo ng lolo nila. Maaring madagdagan o mabawasan ng mga kwento, ngunit hindi maaaring mabago ang katotohanan na may nakitang lumapag na sasakyang bakal at merong Diyos na bumaba at muling umalis.
Sabi pa ni Daniken, kung ang halos lahat ng mga sinaunang panulat ay tumutukoy sa mga Diyos na sakay ng sasakyang panghimpapawid na may dalang sandata ay pare-parehong tinutukoy, ang sinaunang mga tao sa lahat ng sulok ng buong mundo ay hindi dapat baliwalain ang bagay na ito at dapat hanapan ng paliwanag. May isang nakasulat sa pyramid na natagpuan sa Egypt. Ganito ang isinasaad: "Thou art he who directs the sonship of millions of years." Malinaw na binabanggit ng mga mathematicians sa Egypt ang milyong taon na konektado sa bituin at mga sasakyang pangkalawakan. Kaya sinasabi rin sa Mahabharata, time is the seed of the universe. May bagong natagpo ang panulat sa Idfu na nagsasabing ang mook na ito ay nagmula sa makapangyarihang alamat. Ang plano ng templo ay iginuhit ng nagangalang si Imhotep. Si Imhotep ay misteryosong tao na kung ituring ay katulad ni Albert Einstein sa ating panahon. Isa siyang pari, manunulat, doktor, arkitekto at philosopher. Sa panahon ni Imhotep, ang tanging kasangkapan na gamit ng mga manggagawa ay mga kariton na kahoy at copper. Ang mga bagay na ito ay hindi kayang humiwa ng granite o mga batong bloke-bloke. Ngunit, naitayo ni Imhotep ang pyramid ni Saqqara para sa kanyang hari na si Zoser. Ang 192 feet high na temple ay itinayo sa pamamagitan ng perpektong arkitektura sa Egypt. Tinawag nga ito ni Imhotep na House of Eternity. Noong namatay si Imhotep, doon din siya inilibing. Sa paniniwala ni Imhotep na pagbalik ng mga Diyos, gigisingin siya ng mga ito. Lahat ng mga pyramid sa Egypt ay itinayo na nakasusog sa posisyon ng mga bituin. Ngunit nakapagtataka na naisip nila ito samantalang wala namang mataas na uri ng astronomy sa Egypt. Ang tanging kinikilalang bituin ng mga Egyptian ay ang Sirius at ang bitong ito ay nasisilayan lamang tuwing madaling araw. Sa pyramid ni King Udimu, nahukay ang kanyang nicho. Merong gintong medalyon at isang kompletong kalansay ng hindi maipaliwanag na uri ng hayop. Saan ang galing ang hayop na ito? Alam natin na ang mga Egyptian ay may decimal system na sa simula pa lang ng mga unang dinastiya. Saan nila natutunan ito? Saan nila natutunan ang pagkuha ng tanso at copper? At sino ang nagbigay sa kanila ng malalim na kaalaman sa mathematics? Sino ang nagbigay sa kanila ng mga babasahing sadyang nakasulat na? Sa mga nahukay na scroll na merong apocalyptic at liturgical texts sa Dead Sea, merong libro sina Abraham at Moses. Binabanggit din pala ng dalawa ang heavenly chariot with wheels na bumubuga ng apoy. Sabi sa libro ni Abraham, "Behind the being I saw a chariot which had wheels of fire, and every wheel was full of eyes all around, and on the wheels was a throne, and this was covered with fire that flowed around it." At bilang panghuli sa kabanatang ito, sinabi ni Erich von Däniken na kailangan talaga nating magsimulang magsaliksik sa nakaraan upang alam natin ang ating pinanggalingan. Ibinigay niya muli ang isang halimbawa na walang maaring kumontra sa New Delhi sa India at may napakalaking poste na nakatindig. Ang posting ito ay gawa sa isang bakal na 4,000 taon na pero hindi kayang gibain ng panahon at hindi dinadapuan ng anumang kalawang. Sinubukang gamitan ng sulfur at phosphorus, ngunit walang nagawa ang mga elementong ito sapagkat napakatibay ng uri ng bakal na walang katulad sa buong mundo. Katulad din ito ng napakaraming mga gusali na nakikita sa buong daigdig na ginawa sa sinaunang panahon
ngunit hindi kayang kopyahin ng anumang teknolohiya sa ngayon. Ito ang mga patunay na merong mga sinaunang matataas na uri ng nilalang na nagdala nito sa ating daigdig at dapat nating tuklasin kung sino sila. Sa susunod na pagkakataon pag-uusapan, ano ang mga kamanghamanghang sasakyang pangkalawakan at ang nilapagan nila ang mga space travelers na lumapag sa mundo. Abangan po natin ito. Pagnegosyo sa tamang paraan lumugar. Tumawag sa 448-7953. Ito ang Royal Business Club. Maraming hindi natakot sumubok kaya ngayon ay masenso sila. Huwag kayong matras kung gusto nyong munlad. Mag-log on www.royalbusinessclub.com. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyo ng masamang espiritu? Meron ba kayong panaginip na kahila-hilakbot? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? Inaakala ba ninyo may maligno duwende sa bahay nyo? I-like ang aming Facebook page, Kasindak da Sindak doon. Pwede kayo magkwento ng inyong karanasan nakasisindak. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarukin ang lalim ng inyong naiengkwentrong kasindak. Sindak. Sa aming pagbabalik, ang satanic killing, pag-aalay ng isang birhen sa mga demonyo. Ang oras ay alas 10:34 ng gabi. Magbabalik pa ang pinakasindak-sindak na programa sa FM Radio. Diyan lamang po kayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang pag-ibig ba may tama at mali? Teacher po ako, sinasaktan ako ng mister ko, 20 taon na. Paano ba ma-legally separate? Ang pag-ibig ba nawawala na lang? Tsaka pag meron kayong mga nawawalang asawa na nagtatago, aba, i-Facebook nyo yan. Wanted. Wanted asawa. Pag nadapa, di na ba pwedeng bumawi? Enjoyin mo yung pagka-single mo, hindi yung nagpapatali ka agad sa isang lalaki. Samahan sina Lucio Cruz Valdez at Attorney Mel Santa Maria. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Kailangan bang magmadali para di maubusan? Call me Mr. Pogi. Dinimanda ako, Mrs. Concubinage. Pwede ba akong magpa-convert sa Muslim para walang visa ang kaso sa akin? Hindi, magawa mo na eh. Ang nililites, yung magawang video. Relasyon. Hindi yan Gawing nagagamot. palusot yan. Hindi mag-work yan. Mr. Pogi, oy, tigilan nyo nga yan, ha? Mga kwento ng pag-ibig para sa mga gustong matuto at sa mga di na natuto. Relasyon sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. On May 3, the most awaited boxing match of the century is finally happening. Solar Entertainment presents Battle for Greatness, Pacquiao versus Mayweather. TV5 brings you to your front seat to the fight of the century at these venues: Smart Araneta Coliseum, Philippine Arena, Blue Eagle Gym, Cebu Coliseum, Yusef Davao, Pearl of the Pacific Boracay, Boracay Station 1, and Boracay, Uptown Boracay Station 2. Tickets are available at ticketnet.com.ph. For inquiries, call
911-5555. Sa mga drivers at commuters, tumutok sa paborito mong programa sa Radyo 5 at abangan ang aming team sa Clean Fuel EDSA Pasay at Clean Fuel EDSA Philham near Trinoma sa April 28. Gimme 5! Abangan ang Radyo 5 Gimme 5 contest at bumisita sa mga Clean Fuel gas stations na nabanggit at manalo ng Radyo 5 at Clean Fuel gift packs na naglalaman ng gas vouchers, t-shirt, sunshade, pamaypay, stickers at keychains. Cool, diba? Kaya patuloy lang makinig sa inyong paboritong programa para malaman kung sino ang hinahanap naming maswerteng driver o pasahero na uuwing winner. Gimme 5! Kaya tutok lang dahil sa Radyo 5 92.3 News FM. Laging happy 5! May saysay ba ating kasaysayan? Oo. May binatbat ba ang Pinoy? Oo naman. Bongga nga ba ating kultura? Of course. 100% Pinoy ang ilaladlad ng ating latest show, ang Remoto Control. Ang ating host, si Danton Remoto, nagturo sa Ateneo, naging opisyal sa United Nations, at nagsulat na ng 10 libro. Remoto Control. Lunes hanggang Biyernes, mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kita-kits mga kapatid. Mga balitang gigising sa inyong umaga, pinakasariwa at pinakamainit na headlines. Ihahaida ng Radyo 5 News Team. Balita alas 5 sa Radyo 5. Balita alas 5 sa Radyo 5. Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 News FM. Sino ang mahuhuli? Congressman Siraud, Congressman Topak. Sino ang malalaglag? Itong mga lupa ng mga politiko, mga putok sa buhong tama. Tamaan sana ng tulog at kidnara! Sino ang nasa likod ng katiwalian? Pinakikita ho natin yung sinasabing kultura ng mga politiko natin, na mga bahag ang buntot. Sisiyasabi, hindi lulubayan ni Ben Tulfo ang pinakamainit na usapin na nangangailangan ng linaw at kasagutan. May dapat may malalaglag pa sa Radyo Lunes hanggang Biyernes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ben Tulfo, Pita sa Radyo 92.3 News FM at Aksyon TV. Hoy, Keikoy! Ang pinakawantad na programa sa radyo nasa Radyo 5 na. Sa radyo! Wanted sa radyo, si Mr. Action Man, Rafi Tulfo. Kasama ang kakampi na naaapi, Ninya Taduran. Patuloy na tutugisin ang mga halangang kaluluwa sa kapulisan, sa pamahalaan, sa lipunan. Uusigin ang mga walang habas na lumalamag sa batas. Wanted sa radyo. Tatalakayin ang pinakamainit na issue. Hahanapin ang dapat managot. Walang palalampasin, walang sasantuhin, walang aatrasan. Tutugunan ang mga hinaing ng ating mga mamamayan at bibigyan solusyon ang mga problemang tila wala ng lunas. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Wanted sa radyo, narito na. Matakot na sa Radyo 5 na 92.3 News FM at Aksyon TV. Tuwing Sabado, ito todo na ang serbisyo ng mga Tulfo. Ang mas pinalakas at mas pinatindi. Lahat ng nanlalaba, lahat ng umaabuso sa kapangyarihan, tutugisin ng mas pinalakas at di patitinag na alyansa. T3 Alliance. Sa bagong araw at oras, tuwing Sabado, alas 4:30 ng hapon sa TV5. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang napakinggan ninyong awit ay ang awit ng Slayer. Ang pamagat nito ay Necrophilia. Naging malang malit na bayan sa Arroyo Grande sa California, USA dahil sa kamatayan ng 15 anyos na babaeng si Elise Potter.
Siya ay ginawang alay sa mga demonyo ng tatlong teenager na naniniwalang ang isang birhen ay gustong-gusto ng mga demonyo. At ito ay kapalit sa hinihingi nilang tagumpay sa kanilang itinayong banda. Sila ay tagahanga ng bandang Slayer. Ang mga kanta ng Slayer ay may kinalaman sa death, violence, satanism, necrophilia, rape, torture, at sacrifice of virgins. Ang tatlong lalaking ito ay 16 anyos na si Royce Kaze, 15 anyos na si Jacob de Lasmath, at ang 14 anyos na si Joseph Fiorella. Sila ay mga marurungis ang itsura, humihitit ng marijuana at gumagamit ng shabu. Ang pinakapaborito nilang kanta ay Necrophiliac na kanina ay pinatugtog namin. Mula ito sa 1985 hit album na Hell Awaits. Ang awit na ito ay tumutukoy sa pagpatay sa isang birhen at pagsasagawa ng panggagahasa sa bangkay. Bahagi ng kanta ang ganitong sinasaad: I feel the urge, the growing need to blank the sinful cars. My tasks complete, the bitch's soul lies raped in demonic lust. Ang kanta ng Slayer ay kanta na hindi naman talaga isinasagawa ang mga sinusulat nila, pero napaniwala ang tatlong binata na ganito nga ang kanilang dapat gawin. Si Fiorella ay mayroong mga koleksyon ng libro tungkol sa magic at ang pinakapaborito niya ay yung libro ni Aleister Crowley na The Great Beast. Pinag-aaralan din ng tatlo ang Church of Satan ni Anton LaVey, kaya binabasa nilang Satanic Bible at Satanic Rituals. Pinanood din nila ang pelikulang River's Edge na bida si Keanu Reeves at Dennis Hopper. Kwento ito ng teenager na pinatay ang kanyang girlfriend at ang bangkay ay ipinakita pa sa kanyang mga kabarkada. Noong July 22, 1995, ang magandang dalagitang si Elise Poller ay nakatanggap ng tawag mula sa tatlong binata sapagkat kakilala niya ito sa kanyang pinapasukang eskwelahan. Niyaya nila si Elise na magkita-kita at pinatikim nila ang dalaga ng marijuana at ng gamot na tinatawag na acid. Ang acid ay isang uri ng hallucinogenic narcotic. Nagpaalam si Elise sa kanyang mga magulang na si Mr. David Poller at Mrs. Lisanne Poller na siya'y matutulog na. Ngunit ang totoo, tumakas siya sa kanila at nakipagkita sa tatlong binata sa lugar na tinatawag na Nipomo Mesa. 3 kilometro ang layo mula sa bahay nila. Sa loob ng Nipomo Mesa ay mayroong isang altar na ginawa ang tatlong binata. Ang altar ay nakadisenyo na siyang pag-aalay ng birhen para sa mga demonyo. Nang sila'y humihitit na ng marijuana sa madaling araw, tumayo si Jacob at pumunta sa likuran ni Elise. Hinubad ang kanyang sinturon at sinakal ang dalaga. Sa pamamagitan ng sinturon, hinila niya ng paiga
Si Royce at bumunot naman ng patalim. Sinaksak ang leeg ng dalagita. Nagsisigaw sa Elise habang bumubulwak ang dugo sa kanyang leeg. Tinatawag niya ang kanyang ina. Labis na naingayin si Royce at pinukpok ang batok ng biktima. Saka halinhinang ginahasa ng tatlo si Elise. Batay sa kanilang paniniwala sa pelikulang River's Edge. Tinanong ng mga pulis ang tatlo kung bakit nila ginawa ang krimen. Ang sabi ni Royce, ito ang paraan upang makamit nila ang kapangyarihan mula sa demonyo at maging mahusay siya na gitarista. May natagpo ang panulat si Royce na nagsasabing ganito: nilalabanan ko ang katunggali sa ngayon. Kapanalig ko ang kadiliman ng kaluluwa, ngunit babangon si Satanas at maghahari sa lahat. Sinasabi sa Biblia na sa katapusan ng lahat mangingibabaw ang kapangyarihan ni Lucifer sa lahat ng bagay, sa musika, sa pag-ibig, sa pagiging mamamatay tao. Ang lahat ng mga psycho serial killers at rapists ay hindi nababati dito. Kung sila ay papatay, dapat magtayo ng altar kung saan isasakripisyo ang pinapatay na alay at paulit-ulit na gagahasayan ang bangkay nito. Ang laman ng donselyang babae ang pinakamasaganang sakripisyo, at para sa kanya, si Elise Poller ang birhen na pinakaperpektong dapat ialay sa mga demonyo. Bago naganap ang pagpatay kay Elise noong July 22, 1995, may nauna ng pagkakataon na muntik nang mapatay ng tatlo ang dalagita. Batay na rin sa kanilang plano. Minsan na kasi nilang nayaya si Elise na pumunta sa Nipomo Mesa. Isa sa tatlong binata ay nagpanggap na nahulog kunwari sa isang lugar na malalim at kunwari humihingi ng tulong kay Elise na siya ay makaahon. Nung nasa baba na si Elise at sila ay paakyat na, naghagis ng patalim ang isa sa tatlo at sumigaw na tapusin mo na ang dalaga. Pero kinabahan ang kasama nila at hindi tuloy ang pagsaksak kay Elise. Tinanong ng dalaga kung bakit siya gustong patayin ang mga ito. Ang sabi nila ay nagbibiro lang kami, at napaniwala ang dalagita na binibiro lang siya. Kilala ng mga pulis ang dalagita bilang pasaway sapagkat ito ay nakikout ng sa eskwelahan nila dahil nahuling uminom ng alkohol at siya ay napasok na rin sa rehabilitation. Kaya nang mapatay siya noong July 22, 1995, nung hinahanap na ng mga magulang, ang sabi ng mga pulis, baka naglayas lang dahil pasaway nga. At nang walang nakakaalam kung nasaan ang bangkay, nakalimutan ng hanapin pa. Ang tatlong binata lang nakakalam kung siya ay nasaan. Kung ilang buwan na binalik-balikan ng tatlo ang bangkay, pag nasa harap naman sila ng patay, nagtatawanan muna hanggang sa namamalayan nila nag-iiyakan na sila. 8 buwan pagkatapos, mawala at hindi matagpuan si Elise. Nakonsensya si Royce. Nagpunta siya sa mga pulis upang sabihin ang kanilang krimen. Ang sabi niya, kailangan niyang ipagtapat sa lahat ng mga pulis dahil siya ay nagpalit na ng relihiyon. Natatakot siya na baka siya naman ang patayin ni Joseph at Jacob. Sinabi ni Roy sa mga pulis na hindi lang si Elise ang nasa plano at marami pang birhen ang susunod na mabibiktima. Sinabi niya na talagang malamang na mapatay siya dahil sinasabi sa kanta ng Slayer ang ganitong lyrics: if you're not with us, you may no longer exist. Kaya mabilis na kumilos ang mga alagad ng batas. Dinakip ang mga kasama ni Royce. Sinintensya ng tatlo ng 26 na taong pagkakabilanggo.
Dahil naman sa impluensya ng kanta ng Slayer sa mga kabataang nakikinig, ang ama ni Elise na si David ay nagsampa ng demanda laban sa banda. Sila raw ang responsable sa kamatayan ng anak na si Elise. Noong 2001, sinabi ng hurado na bagamat offensive ang kanta ng Slayer, hindi naman ito nag-uudyok sa 3 kabataan na sila ay pumatay ng kapwa-tao. Pag-usapan muna natin ng mga kwento tungkol sa siyensya, iuulat ni Dea. Pinag-uusapan natin ang isa sa mga ideya ni Erich von Daniken na ang space travel ay kayang gawin ng tao basta't tama lang ang kondisyon ng kanilang katawan at isip habang naglalakbay sa kalawakan. Ang mga siyentipiko ngayon ay nag-iimbestiga rin kung paano nila maipatutupad ang human hibernation upang madaling makapaglakbay ang mga space traveler natin patungo sa ibang planeta. Habang ang ibang mga mammals ay nagawa na ng eksperimento na sila ay kayang mag-hibernate, ang mga tao ay hindi mapigil ang pang-araw-araw na paggising at pagtulog. Malaking bentahe kung matututunan ang human hibernation. Kapag mas mahaba ang tulog ng mga astronaut, makakapagpahinga sila at mababawasan ang pag-aksaya ng enerhiya. Itinutulad ngayon ng mga researchers sa European Space Agency ang hibernation ng oso o bear sa posibleng pag-hibernate ng tao. Inaaral nila ang mga proseso para maging epektibo ito. Sabi ni Leopold Sommerer, head ng Advanced Concepts of European Space Agency, dapat matutunan ng mga scientist kung paano habang nag-hibernate ang mga astronaut ay walang masisirang buto at kasukasuhan sa kanilang katawan. Isa sa posibleng solusyon ay ang pagsasaksak ng isang uri ng therapeutic hypothermia sa katawan ng tao. Ginagamit ito sa mga pasyente na merong brain injuries o mga pasyenteng humihinto ang tibok ng puso. 3 araw ang epekto nito at nais ng mga siyentipiko na matuklasan kung paano ito pahahabain at bibilang ng taon para sa paglalakbay ng mga astronaut. Ang pinakamalaking problema sa ngayon, nakikita ng mga siyentipiko na ang mga astronaut na nagbabalik sa daigdig mula sa paglalakbay ay nagkakaroon ng depektibong mga kalamnan at kasuan. Samantala, idineklara ng gobyerno ng Chile na ang isang object na lumilipad sa ibabaw ng isang minahan ng copper na nasaksihan at nakuna ng larawan ay hindi gawa ng tao. Nakita nila ito noong 2013 at ito ang isa sa pinakasikat na kaso ng UFO sa mga nagdaang panahon. Sa Chile ay mayroong sangay ng pamahalaan na sadyang nakatutok lamang sa ganitong uri ng phenomena. Sabi ng eksperto sa Center for the Study of Anomalous Aerial Phenomena o CEFAA, ang nakitang lumilipad na parang higanteng plato sa hilaga ng Collahuasi ay hindi isang hugis na likha ng bagyo o masamang panahon at lalong hindi rin ito sasakyang panghimpapawid na likha ng tao. Sa taas na 2,000 feet, nasaksihan ng mga minero kung paano naglalaro-laro ang inilarawan nilang kulay pilak na flying object. Sabi ng CEFAA, hindi rin ito ang sikat na drone na isang remote-controlled na pinaglalaroan ngayon at hindi rin daw ito isang meteorological phenomenon. Sinabi ng mga nag-analyze sa litrato na hindi talaga ito pangkaraniwang object. Mamaya ipasisilip namin sa Kasindak-Sindak Facebook page ang UFO na ito.
Samantala, kinumpirma ng US military personnel ang ilang pangyayari na nasaksihan nila noong nakikipaglaban sila sa Vietnam War. Ang tinutukoy nila ay ang mga UFO na kanilang nakaengkwentro. Noong 1968 ay merong isang American patrol boat na nakasaksi ng isang kumikinang na bagay sa himpapawid, sakop ng kanilang zone. Matapos makita ng isang American patrol boat, may isa pang patrol boat ang nakakita rin sa nabanggit na UFO. At sa pagkakataong iyon, mayroong liwanag na lumabas mula sa object at sumabog ang patrol boat. Mula noon ay hindi nila nakita ang UFO. Isa pang kwento ng UFO ang naranasan ng war veteran sa Vietnam na si Captain George Filer, isang Air Force intelligence officer. Ang trabaho ni Filer ay magbigay ng ulat araw-araw kay General George S. Brown. Nakakita siya ng isang UFO na pagtapat sa kanya ay umikot sandali at saka sumibad ng napakatulin. Sabi niya, 3 ulit ang bilis nito kumpara sa pinakamabilis na jet sa buong daigdig na hawak ng US Air Force. Kaya sabi pa niya, ang teknolohiyang gamit ng UFO na iyon ay napaka-advance. Nagtatag naman na ngayon ang NASA ng bagong coalition of scientists na ang mga miyembro ay eksperto sa iba't ibang larangan. Ito ang Nexus for Exoplanet System Science at meron itong mga climate scientists, heliophysicists, astrophysicists at iba pang eksperto na ang layunin ay iisa: maghanap ng ibang buhay sa ibang planeta. Tatangkain din nila na unawain ang kondisyon ng ibang planeta upang suportahan ng buhay ng mga taong tumitira nga sa extrasolar worlds. At ang paghahanap ng exoplanets ay hindi lamang pangunahing binibigyan ng halaga ng mga astronomers sa ngayon, dahil lubhang interesado na rin ang climate scientists sa paghahanap ng ibang planeta sa ngayon. Isa sa pinaghahandaan nila ngayon ay ang pag-aanalisa sa mga daladalang data na mga pinapadala sa kalawakan na planet hunters, tulad na lang ng Transiting Exoplanet Survey Satellite na palili pa rin sa 2017 at ang pinakahihintay ng lahat, ang James Webb Space Telescope na magagamit na sa 2018. Nais nilang masagot ang napakatagal ng tanong na ito. Tayo lang ba ang may buhay sa buong kalawakan? Sabi kasi ng NASA Chief Scientist na si Ellen Stofan, sa loob lamang ng susunod na 2 dekada, mapapatunayan na totoong may extraterrestrial life. Isang bata ang nahulog sa puno habang umaakyat at nabagok. Siyang 9 na taong gulang na si Annabelle Beam na nagkaroon ng karanasan na hindi naman may paliwanag. Nang mamulat kasi ang kanyang mga mata mula sa pagkakahulog, nakita niyang kakaiba na ang paligid at ibang mundo na ang kanyang kinaroroonan. Sa kanyang paniwala, iyon ang langit. Sinabi niya na nakita niya ang napakaliwanag na langit at naroon ang alaga niyang aso na ilang taon nang namatay dahil sa aso, kaya niya inisip na totoong nasa langit na siya. Nagamot siya sa pagkakabagok at naputol ang kanyang pagbiyahe sa sinasabi niyang langit. Ang kamangha-mangha, dahil sa kanyang karanasan, himalang gumaling ang 2 dinadalang sakit ni Annabelle. Ang mga sakit na ito ay minana niya sa mga magulang at wala itong lunas, sabi ng mga doktor. Sabi pa ni Annabelle, nakita niya si Jesus na mayroong kasamang batang babae. Naniniwala ang mga magulang ni Annabelle na ang batang babae ay ang kapatid niya na namatay sa sinapupunan ng kanyang ina.
Hanggang ngayon ay walang makasagot kung ano ba ang nakita ng 9 na taong gulang na si Annabel at kung bakit bigla siyang gumaling sa sakit na wala pa namang natutuklasang lunas ang mga doktor. Mga larawan at video ang isang manika sa England na nagbibigay ng sindak sa mga nakakakita. Ang mga tao kasi na sumisilip dito ay nagkakaroon ng sintomas ng sakit. Pinangalalang Peggy ang manika na sinasabing may sapi at ngayon ay pag-aari ni Jane Harris. Si Harris ay isang paranormal investigator na nag-aaral ng mga kababalaghan at okultismo. Nakuha niya si Peggy mula sa isang may-ari na muhing-muhi sa manika sapagkat nagdulot ito ng kamalasan, sakit at kasindak-sindak na bangungot sa kanyang buhay. Mula nang mahawakan ni Harris ang manika ay kinakausap niya ito upang malaman kung totoong may sumasaping espiritu. Ngunit ang mga taong nanonood sa video ni Harris ay nagrereklamo na kapag pinanonood nila si Peggy, nagkakaroon sila ng sakit ng ulo, paninikit ng dibdib at pagkahilo. May isang batang babae pa ang inatake sa puso matapos panoorin ang video ni Peggy. 80% sa nakausap ni Harris ay nagsasabi na totoong nananakit ang kanilang ulo at sumisikip ang dibdib, nahihilo sa panonood sa manikang may sumpa. Mayroon daw isang babae na nang buksan niya ang larawan ni Peggy sa computer ay huminto ang kanyang computer at nanlamig ang kanilang kwarto. Nakarinig siya ng mga yabag sa loob ng kwarto at kinausap niya si Peggy na huwag nang malakot. Biglang nagbalik sa normal ang temperatura ng kwarto at muling gumana ang kanyang computer set. May mga espiritistang nag-aalok kay Harris na palalayasin nilang masasamang espiritong sumasapi kay Peggy, ngunit tumanggi si Harris dahil gusto niyang ipagpatuloy ang eksperimento sa manikang may sumpa. Maagang pumapasok sa opisina si Lydia para hindi siya maabutan ng traffic dahil sa Aurora Boulevard ang kanilang kumpanya. Ang pasok ng security guard nila ay alas 7 at silang mga empleyada ay alas 8. Pero tuwing alas 6 ng umaga ay naroon na si Lydia. Ang kanilang opisina ay lumang gusali na halos gibana ang ilang bahagi. Alam niya na may mga kasamahan siyang takot kapag nag-overtime sa trabaho kasi may nakikita o nararamdaman silang kakaiba. Pero hindi naniniwala noon sa multo si Lydia, kaya baliwala sa kanyang mga kwentuhan ng katatakutan tuwing nagkakasama sila sa tanghalian. I will eat you. Pero minsang napaaga ang dating niya sa kanilang opisina at kumakain siya ng baong almusal, narinig ni Lydia ang may nagmamakinilya sa likod ng pinto ng opisina. Huminto siya sa pagkain. Inalam kung may ibang tao, pero wala naman. Muli siyang kumain at muli narinig na naman niya ang pagmamakinilya.
Doon na siya ginapangan ng takot. Lakas loob niyang sinilip ang likod ng pinto. Nagulantang si Lydia. May makinilya at may mesa na hindi naman dating naroon sa likuran ng kanilang pinto sa opisina. Natakot siya, lumabas siya at sa hallway na lang hinintay ang gwardiya. Mula noon ay nakaririnig na siya ng mga yabag kapag nag-overtime din siya, at minsan may pumulong sa kanya na boses ng isang babae. Kaya hiniling niya sa kanilang boss na ilipat siya sa ibang branch dahil ang pakiramdam ni Lydia ay biglang naging malakas ang kanyang sixth sense. Hindi nga siya nagkamali. Dahil nang makahanap naman sila ng kanyang asawa ng bagong bahay para malapit sa bagong nilipatang trabaho niya, may kababalaghan din. Bago ang apartment na nilipatan nila sa Project 6. 2 palapag yun at ang kusina ay malaki. Minsang naghahain si Lydia ng pagkain para sa kanyang solong anak at asawa. Napansin niya, parang may 2 puting anino na nakiupo rin sa mesa. Hindi siya kumibo para wag matakot ang kanilang anak. Itinuloy niya ang pagkain na hindi nililingon ang 2 aninong nakaupo sa mesa. Matapos ang hapunan, umakyat ang kanyang asawa at anak sa mga kwarto nila. Habang naghuhugas ng pinggan si Lydia, napansin niya parang may tumutunog sa mesa. Nakiramdam siya at napagtantong ang tunog ay galing sa umuusog na upuan. Kaya iniwan niya ang hugasan, tumakbo siya pataas, ikinuwento sa kanyang asawa ang nakitang anino at tinawanan lamang siya ng kanyang mister. Pero pumayag ang lalaki na kumuha muna sila ng kasambahay dahil ayaw na ni Lydia na mag-isa sa pag-aasikaso sa kusina. Isang weekend na nagwawalis siya ng bakuran at walang pasok, may kapitbahay namang nakipaghuntahan sa kanya. Sa kanilang kwentuhan ay napadako sa ganito. Itinanong ng kapitbahay kung si Lydia ba'y may kakaibang nararamdaman sa bahay nila. Kinabahan siya dahil hindi niya inaasahan na sa ganoon mauuwi ang usapan. Inusisa niya ang kapitbahay. Ano ba ang alam nito? Sabi ng kapitbahay, ang dating nakatira sa apartment ay nagrereklamo na may naririnig silang maiingay sa kusina tuwing gabi. Sabi pa ng kapitbahay, noong unay may matandang mag-asawa na nakatira sa lugar nila at ang bahay na yun ay luma-luma pa. Marami namang punong kahoy sa bakuran dati at noong mamatay ang mag-asawa ay ipinagiba ang lumang bahay ng nakabili ng lupa. Saka ipinatayo ang ilang pinto ng apartment kaya pinagpuputol ang mga puno. Naniniwala ang kapitbahay na hindi pa rin umaalis ang mag-asawa sa lugar kaya may multong nagpaparamdam at nagpapakita sa mga bagong nakatira. Sabi ni Lydia na makausap ng kasindak-sindak, totoong may multo dahil sa 2 karanasan niya. Una, ang lumang gusali sa Aurora Boulevard at ikalawa, ang apartment nila sa Project 6. Sabi namin, hindi naman siya sasaktan ng multo. Kausapin na lang niya kapag muling nagparamdam sa kanilang kusina. Ngunit sinabi niya hindi niya kakayanin ang sindak na idudulot nito. Tinatanong ni Jason Lalada,
Ano raw ba ang ibig sabihin nito? Sabi ni Jason Lanada, may nakunang kaming picture ng isang imahe ng babae. Nung picturean ako ng aking kapatid sa loob ng bahay namin. At ang sabi ng lola ko, wag na lang daw pansinin at baka ito raw ay ang aking tiyahin. Jason, tinitingnan namin ang yung picture at medyo malabo ang kuha, ngunit nakakilabot na malinaw ang imahe ng isang babaeng nakaputi sa iyong likuran. Ihahain namin ito sa ating mga tagapakinig upang masilip din nila sa Kasindak-Sindak Facebook page. Sila ang bahala kung ano ang tingin nila rito. Ngunit kami sa programa ito ay bukas palagi sa anumang uri ng mga ganitong bagay at ayaw namin sabihin hindi totoo ang inyong mga pinadadala. Kahit uso na ngayon ang Photoshop, hindi kami nagdududa basta-basta sa inyong aming mga taga-subaybay. Ang tanong lang namin, Jason, patay na ba ang tiyahin mo na tinutukoy ng lola mo? Kung ganoon, itanong mo sa lola mo, bakit niya nasabing tiyain mo ang dumalaw na ito sa inyong bahay? May karanasan na ba ang lola mo sa multo? Multo ba ito ng iyong tiyahin? Mag-message ka uli kapag nakausap mo na ang lola mo at nasagot ang aming mga tanong. Salamat sa pagbabahagi mo ng iyong larawan, Jason, at ipopost namin ito sa Kasindak-Sindak Facebook mamaya para makita ng ating mga tagapakinig. Natin ang horoscope nila sa linggong ito today. Narito na po ang horoscope para sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Maraming abala ang iyong kaharapin sa linggong ito. Siguraduhin huwag magpapaapekto. Masusubok din ang isang problema ng iyong pasensya. Maging matipid sa mga parating na araw. Taurus, April 21 hanggang May 21. Malalagay sa alanganin ng iyong trabaho kung hindi ka mag-iingat sa iyong kinikilos. Huwag makipag-usap sa taong ngayon mo lang nakilala. Dagdagan ang iyong lakas ng loob. Gemini, May 22 hanggang June 21, isang malapit na kaibigan ang mangangailangan ng iyong tulong pinansyal. Mag-ingat sa malalayong biyahe. Panatilihin ang iyong mahabang pasensya. Cancer, June 22 hanggang July 22, magpakatotoo palagi sa iyong nararamdaman. Huwag mahiyang humingi ng tulong kung hindi mo na kinakayang iyong dinadalang problema. Ihanda ang sarili para sa nalalapit na malaking gastos. Leo, July 23 hanggang August 22. Iwasan munang magpautang kanino man. Pagsisisihan ng isang taong iyong nakaalita ng mga salitang kanyang binitiwan laban sa iyo. Maglaan ng sapat na oras para sa sarili na magmuni-muni. Virgo, August 23 hanggang September 23. Maraming makakapansin sa tinatagong talento. Huwag madaliin ang mga bagay-bagay. May tamang oras para sa lahat. Unahin ang sarili bago ang iba. Libra, September 24 hanggang October 23. Matutong tumanggi sa mga alok o pakiusap na hindi mo kayang pagbigyan. Magsilbing inspirasyon sa mga taong nakapalibot sa iyo. Iwasang magbitaw ng mga maanghang o magbitiw ng mga maanghang na salita. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Huwag magpadala sa pamimilit sa iyo ng ibang tao. Pairali ng isip at huwag ang puso. Bawas-bawasan ang pagiging maluho. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Panahon na para makipag-ayos sa taong matagal mo lang nakaalitan. Magandang panahon din ito para magsimulang mag-ipon. Maging mapanuri at metikuloso sa iyong trabaho. Capricorn, December 22 hanggang January 20, ang pagiging masyadong mahiyain ay nakakaharang sa pag-unlad. Maging mapili sa mga taong pautangin. Tumuklas ng ibang bagay na maaaring pagkaabalahan. Aquarius, January 21 hanggang February 19.
Suportahan ang mga hilig at interes ng iyong kapareha. Huwag mag-atubiling ibahagi ang opinyon, lalo na sa mga importanteng bagay. At Pisces, February 20 hanggang March 20, maging masayahin at palakaibiganin sa trabaho, makatutulong ito para sa iyo. Huwag mawala ng pag-asa sa taong iyong sinisinta. Gamitin sa tama at kapaki-pakinabang na bagay ang galing at talino. Sa naisundan, ang aming Facebook page ay popost po namin ito sa Kasindak-Sindak Facebook page para ang horoscope news sa linggong ito yung masubaybayan din ninyo. Sa tamang lugar sa mga gustong magnegosyo, tumawag sa 448-7953. Ito ang Royal Business Club. Kung gusto niyo masenso, huwag kayong matakot, huwag umatras. Kung gusto mong mag-log on www.royalbusinessclub.com. Sasagutin muna natin ang mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Sabi ni Jude Tupas, Sir Benji, matagal na ako nahikinig ng kasindak-sindak. Nasa barko pa ako. Talagang dina-download ko ang mga topics ninyo. Thank you, Jude, ha? Meron pong nangyari sa pamilya namin, sir, sa side ng mother ko. Yung mga panganay na anak na mamatay po, o kung hindi aksidente, sa sakit. Ang pinakahuli yung kuya ko namatay noong 2009 sa aksidente. Hindi po may paliwanag kung ano ang nangyari sa angka namin. Mula po kasi sa lolo ko halos 8 panganay na yung namamatay. Sana mabati niyo ang pamilya ko sa Aklan. God bless you. Binabati namin ang pamilya Tupas sa Aklan, yung mga kamag-anak ni Jude. Wala pa kaming narinig na ganitong pangyari kundi sa iyo lang, Jude. Pero batay sa mga pag-aaral namin ni Adam Reyes, walang sumpa. Kaya hindi pwedeng sisihin ang sumpa dyan. Wala rin kamalasan. Dahil ang negatibong bagay ay nasa puso at isip lang ng tao. Kung positibo ka, mabuti ang mangyayari. At ang tawag ng iba rito sa mabuting nangyari, swerte. Ang masasabi ko, matinding pagkakataon lang ng mga pagkakataon na puro panganay ang unang namamatay sa inyo. Si Rodel Galia, good evening, kasindak-sindak. May ebidensya po ba na mayroon talagang ark ni Noah, ang barkong ginamit nila para maligtas sila sa baha? Matagal na po ako nakikinig ng inyong programa hanggang sa ngayon. Salamat at God bless po. Alam mo, Rodel, gaya ng tinalakay na namin sa misinulat ni Eric Von Daniken, ang kwento ng pagbaha ay totoong naganap. Ngunit kung sino ang may likha nito ay hindi niya isinisisi sa Diyos, kundi sa extraterrestrials. Pero nagtataka si Daniken kung bakit mula pa sa sinaunang mga panulat sa iba't ibang lahi ng tao sa daigdig na libong taon ang nakalilipas. Magkakatulad na kwento ang pagbaha at pagligtas sa ilang paris ng hayop at ilang tao. Hindi lang si Noah ang nakaranas nito, at yan ay natalakay na namin kung napapakinggan po ninyo, hindi ba? Isa itong misteryo na madali namang malalaman ang sagot kung susundin ang payo ni Daniken. Manaliksik din tayo sa mga panulat ng sinaunang panahon. Si Karen Pelenyo ng Novaliches QC, ano pong ibig sabihin ng panaginip ko na namatayan ako ng isang taong malapit sa akin? Kinakabahan po kasi ako. Hindi naman ibig sabihin ni Karen na may mamamatay ngang taong malapit sa'yo. Indikasyon lang ito na may isang aspeto ang taong nakita mong namatay na may katangian siyang wala ka o nagkukulang ka sa ganung karakter. Surinong mabuti kung ano ugali ang gusto mo sa taong ito na baka nga sinasabi ng iyong subconscious mind na gusto mong gayahin. Sabi ni Christopher Mayor, good evening, sana maitopic niyo po tungkol kay Dynamo the Magician. Kung sakali po siya o kung kasali po siya sa secret society, bakit ginagaya niya ang statue ni Papa Jesus sa mga video niya po na nakalutang? Papaksay natin sa susunod na pagkakataon si Dynamo, ha? Si Erica ng Antipolo, anong ibig sabihin ng panaginip ko sa lugar? Sa lugar daw po namin,
Gumuguho daw po ang mga bahay at muntik pa po akong maguhuan. Buti na lang nakaiwas ako. Nakikita ko yung mga tao, natatabunan sila. Hinawakan ko yung pader. Marupok na, natudurog ka agad. Kaya umalis ako para hanapin ang pamilya ko at nakita ko naman po silang ligtas. Salamat at more power sa kasindak-sindak. Erica, ang ibig sabihin ng panaginip mong bahay ay ikaw. Ikaw mismo ang nire-representa nito, no? Sa paglalarawan mo, may gumuguho at may natatabunan. Baka may mga plano ka na hindi nangyayari, kaya may kinikimkim kang emosyon. Pwede ring ayaw mo mag-open up sa iyong pamilya o malalapit na kaibigan ng mga nasa sa loob mo. Sabi ni G.A. Salinas, good evening. Ask ko lang kung ano ang ibig sabihin ng nangyari sa akin noong 2012. Nag-outing kami sa Pangasinan. Friday morning na kami nakarating sa Bugalyon, pero nakita na daw ako ng kapatid ng friend ko na nanodoon na sa harap ng tindahan nila at hinahanap ko daw po yung kuya niya. Yung suot ko po sa Pangasinan ay ganoon din yung suot ko nung time na nakita niya ako sa harap ng tindahan nila. Doppelganger po ba ang tawag? Kung ano po ang ibig sabihin nito, pakisagot, more power, salamat. Doppelganger ang tawag dun. Excited kang makarating sa Pangasinan at nauna na ang other self mo. Ito ang nakita ng kapatid ng friend mo. Walang dapat ikatakot pero may dapat ikatuwa kasi may kakaiba kang karanasan. Ha? Ang kaso ng doppelganger, nagtatalo ang conscious mind at subconscious mind kung ano, paano, saan ang dapat gawin o puntahan. Kaya ang other self ay nagpapahiwatig ng paghihiwalay at nagkakataong may nakakakita rito. Ang ikinababahala ng iba, baka raw evil spirit kasi ito ang maling itinatak sa isip natin ng mga matatanda. Kapag may lumitaw na kamukha mo, lalo na kung ikaw, pati suot ng damit, ginagaya raw tayo ng masasamang spirito. Mali po ito kasi scientific ang doppelganger at walang paranormal sa bagay nito. Si Efren Amante Jr., good evening Sir Benji, lagi po akong nakikinig ng kasindak-sindak. Ask ko lang po yung panaginip ko, no? Lagi ko pong napapanaginipan yung taong nagnanakaw ng cellphone ko. Binubugbog ko siya at duguan pero nakakawala din tapos tinatawanan pa ako. Ano kayang ibig sabihin nun? More power sa kasindak-sindak. Ibig sabihin, Efren, may isang tao na abala sa iyo at inuubos lang ang iyong panahon o oras. Marahil kinukuhanan ka nito ng mga ideya pero wala ka namang nakukuhang kapalit kundi napiperwisyo ang iyong mga gawain. Pakiramdam mo, Efren, pakiramdaman mo nga kung sino nga ba ito sa iyong waking life. Isang ayaw magbabanggit ng pangalan. Magandang gabi kasindak-sindak. Gusto ko pong malaman kung bakit tumigil si Britney Spears sa kanyang career. Tutubang nakulong siya. Ano ang dahilan? May kinalambang Illuminati. Naglabas daw po kasi siya ng kantang tumutulig sa Secret Society. Ganito katotoo. Thanks at more power. May mga issue na anti-Illuminati siya pero ang tingin namin, naging pasaway siya at umabuso. Bukod pa sa gumamit siya ng droga. Alam niyo sa Amerika kasi, may hangganan ng paghanga ng mga tao. Hindi sila masyadong baliw na baliw pagka alam nilang ang artista ay hindi na magandang ginagawa. Kaya nalaos din si Britney. Si Princess Labacar, good evening. Pwede ko po bang maitanong kung anong ibig sabihin ng panaginip ko na nakita ko po yung crush ko na inilibing na? At sumilip ako sa kanya sa kabaong, nakaiyak sa gilid ng puno, umiyak po ako sa gilid ng puno. Ang kaluluwa niya ay nakatingin sa akin. Paggising ko po, napaiyak ako. Anong ibig sabihin nito? Kapag napapanaginipan mo, Princess, ang crush mo at namatay ito, ibig sabihin sa iyong waking life, hindi na ganun kalakas ang iyong paghanga sa kanya. Maaring senyalis ito na dapat mo na siyang kalimutan. At napaiyak ka pagkagising. Normal lang ito sa taong naapektuhan ng damdamin. Sabi ni Dumbo Star, bakit tuwing natutulog ako na nakatihaya, marami akong napapanaginipan akong ano-ano. Kung minsan nangyayari nga kinabukasan, naalala ko yung mga napapanaginipan ko. Pero pag nakatagilid ako o kaya nakadapa, hindi ako nananaginip. Sana masagot ninyo. Linggo-linggo ako nakikinig. Salamat sa kasindak-sindak team. Alam mo, Amboy, ang tao ay likas na nananaginip tuwing natutulog at
Hindi lang minsan kundi napakarami, mahigit 100 panaginip. Pero marami rin ang taong hindi naalala mga panaginip nila, no? Sa kaso mo, kapag nakatihaya ka, may naalala kang panaginip. Pero kapag nakatagilid o nakataob ka, mas mahimbing yata yung tulog mo, kaya wala nang nagre-rehistrong panaginip. Si Meroda Rodak, Sir Benji, Ma'am Dea. Unang-una po ay nagpapasalamat ako sa pagsagot ninyo po ng mga katanungan ko. Gusto ko lang malaman kung kung saan dapat po bang anong dapat na kalagayan ng kanyang pamilya, kasi may mga sinasabing sinasaniban sa kanila o hinihinaalang sinasaniban. Parang ginagawa raw nung na pagpapatawas nila, parang nagdududo na sila kasi may sanib doon na lang ng may sanib ang sinasabi tuwing nagpapatawa sila, at binibentahan sila ng mga pangontra, yung mga pansaboy na kung ano-ano, doon naman sa mga kapamilyang sinasaniban. Alam mo, Meroda, mabuti at nakakahalata na kayo, no? Itigil na ninyo yung pagpapatawas at kinakwartahan talaga kayo. Una sa lahat po, sa inyong lahat na nakikinig, kung totoong may sanib ang sino man sa kakilala ninyo, hindi tawas ang gamot, kundi kausapin lang ang espiritu para malaman kung ano ang kanyang mensahe. Walang anumang uri ng agimat o pansaboy ang pwedeng magpalaya sa anumang kaluluwang nasa paligid natin o sumasapi sa mga kakilala at mga kung sino mang nasa tao sa paligid natin. Kasi hindi naman sila nariyan para manakot. Nariyan sila kasi may problema, humihingi ng tulong sa ating mga buhay pa. Alam naming mahirap gawin na kapag may kaluluwa o may multo kayo nakita o may sapi sa isang tao, mahirap talagang makipagtalastasan kayo para sana malaman kung ano ang pakay. Pero ito lang talaga ang solusyon para matahimik ang kaluluwang yan. Si Julius Desierto, good evening. Sana po ay masagot niyo yung panaginip ko na nagpipreach po yung pare at ako po ay nakayuko at iyak ng iyak. Humihikbi pa po ako noon at nakapikit. Salamat. More power. Ang panaginip mo ay may kinalaman sa iyong spiritual na aspeto sa iyong waking life. Ikaw ay naghahangad ng gabay mula sa nakatataas sa iyo upang maituwid yung mga nagawa mong pagkakamali. Sabi ni Mariel June Magsino, kasindak-sindak team, magandang gabi. Isa akong suking tagapakinig. Tulad ng inyong pag-aaral, naniniwala ako sa pagdating ng mga extraterrestrials sa ating mundo noong sinaunang panahon. Subalit naguguluhan ako sa paniniwala tungkol sa mga espiritu. Isa akong psychology student at itinuturo sa amin ang mga tagpong yun ay tinatawag na dementia. Subalit hindi ako naniniwala. Palagay ko itutong may mga multo kahit hindi pa ako nakakita. Marami na akong nakitang patunay nito. Ang tanong ko, paano iuugnay ang kaluluwa o espiritu sa agham gayong naniniwala ang isang tulad ko na nagtungo ang mga alien sa ating mundo noong paman at gumamit ng siyensya upang lumikha at matulungan ng tao na magkaroon ng magandang sibilisasyon tulad ng paniniwala ni Eric Von Daniken. Maaari din po bang pakitalakay ang pag-aaral ng isang profesor sa Philadelphia State University na nag-aaral siya kung ano ang pinagmula ng espiritu? Minsan ninyong natalakay ito sa programa ninyo. Ay yung tungkol dito sa profesor na to, pag-uusapan natin sa susunod na pagkakataon. Ngunit Mariel, ang unang sinabi mo, naniniwala ka na may aliens na nagtungo sa atin noong unang panahon. Napakalaki kasi ng posibilidad na ito'y totoo dahil sa napakaraming ebidensya na hindi pinapansin ng marami sa ngayon. Ikalawang mong concern, naniniwala ka na may multo talaga. Totoo ito kasi nga po ang inyong lingkod ay namatay na. Nasaksihan ko ang ilang palatandaan na totoong tayong mga tao ay may kaluluwa. Ang multo ay ang mga kaluluwang gala. Ikatlong tanong mo, paano iuugnay ang espiritu sa agham? Sa mga pag-aaral namin ni Adam Reyes, ang tao ay binubuo ng atoms at molecules na kung pagsasama-samahin ay tinatawag na matter. Sa process of elimination, kapag inaalis na isa-isa ang atoms at molecules at nawawala ng space na umuko pa ng matter, may natitira pa rin. Ang natitirang ito ay may consciousness pa rin. Ang tawag ni Adam dito ay nothingness. Nothingness. Ang nothingness, ang spirit para kay Adam.
Kaya para sa amin, sa aming pag-aaral, may kaugnayan ng science sa spirit. Si Jake, pakisagot po ang aking panaginip. 4 na araw ko na itong napapanaginipan. Nahulog ako sa walang katapusang dilim. More power sa kasindak-sindak. Jake, marahil may kabiguang naganap sa iyong waking life at ikaw ay nagiging emosyonal. Ang dilim ay sumisimbolo naman sa kawalang alam, gawaing masama, kamatayan o mga pangamba dahil sa kamangmangan. Si Eunice, good evening. Ask ko lang po anong ibig sabihin ng panaginip ko na may humahabol sa akin. Tumatakbo din ako para hindi niya ako mahabol pero ang bigat ng aking katawan. Hirap po akong tumakbo noon. Maraming salamat. Marahil, Eunice, may isang issue kang iniiwasan. Hindi ka siguro nagiging responsable sa isang sitwasyon sa iyong waking life. Pwede rin na meron kang kinatatakutang bagay na nagmamanifest sa iyong panaginip. Ito yung bagay na ayaw mong harapin. Naubos na po ang oras natin at 11:32 na, pero may isa pa lang na ipapahabol, no? Ayaw magpabanggit ng pangalan. Pinapakinggan ko kayo at good evening sa kasindak-sindak. Napakinggan niyo na po bang kanta ni Ed Sheeran, yung Thinking Out Loud? Trending po kasi sa social site yung lyrics na Hurt. Nasa bandang 35 hanggang 40 seconds, parang may echo ng bata. Imposibleng second voice. Kasi kung second voice, yun lang yung part na may second voice. Sana po mabasa nyo ito. Salamat sa kasindak-sindak, more power. Nakatunin ako palagi sa inyo. Huwag nyo pong banggitin ang pangalan ko. Alam mo, hindi pa namin napapakinggan at in particular ako, hindi ko kilala si Ed Sheeran Sorry pero papakinggan namin ang kanta, baka mahanap ni Jessica. Pwede natin itong pag-usapan sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat. At sa pundong ito, pinapasalamatan ko si Edson Santelices. Salamat din kay Jurgen Millena, kay Aaron Tolentino, kay Jessica David. Sa kasama natin si Derek Cacho, ako si Benji Felipe. Nagsasabing palagi tayong magdasal, palagi tayong magpaprayan ng Panginoon. Salamat sa patuloy ninyong pagpapalakas sa programang Kasindak-Sindak. Hanggang sa susunod na linggong muli, magsama-sama tayong lahat sa programang ito.
Serbisyong diretsyo, aksyon, solusyon.